Alam niyo mga kapatid, that is the great controversy in the world today. That we thought we have the capacity to work out our salvation. That we thought by our obedience, by our holiness, we can add to our salvation. That we could do something to be saved. The battle is spiritual. We're facing a great controversy. We're facing a battle which actually is an spiritual battle. So, spiritual ang tunggalian mga kapatid. Hindi po mano-mano, hindi po boxing, hindi po ito barilan mga kapatid. Hindi po ganun yung tunggalian. Kundi ang tunggalian o ang controversy, it is between Christ and his enemy o arch-enemy na kung tawagin natin ay Satanas. So, ang great controversy ay isang napakalaking bagay o malaking pag-aaral na ito ay isang pangyayari dito sa ating sanlibutan ginagalawan na siyang sentro ng at focus ng Biblia. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan natin from Genesis chapter 1 sa Genesis chapter 2, wala po kayong makikitang kasalanan dyan. Wala kayong mababasang kasalanan. Yan po ay pure and sinless state. Wala pong kasalanan dyan. At Revelation chapter 21 at Revelation chapter 22, wala din po kayong makikitang kasalanan dyan mga kapatid. Ang umpisa ng kasalanan ay Genesis chapter 3 hanggang Revelation chapter 20. Di ba yung Revelation chapter 20, nandyan na yung sinunog, yung bulan ng asupre at sinunog si Satanas sa unti-unti. Nandyan po yung issue ng sin, Genesis 3 hanggang Genesis, Revelation chapter 20. So, sa gitna niyan, mga kapatid, nandyan tayo. So, sa gitna ng tunggalian, nandyan tayo. So, may nagaganap na malaking tunggalian. At yung malaking tunggalian, tinatawag nating controversy na yan, ay nagaganap at nangyayari. At ito nga, ang isa sa napakahalagang aral natin bilang Iglesia Adventista del Sétimo Día. This is one of our core doctrine or core teachings to teach everyone that there's a great controversy going on, and this is real. This is the battle between two forces, between good and evil. And we have Michael, Jesus Christ, who is our commander, and the prince of this world, who is Satan. So dito mga kapatid, great controversy ang nakikita natin. Ngunit alam niyo ang ating pag-aaral ngayong umaga ay yung malaking tunggalian, pero hindi yung mano-mano, kundi mga kapatid, ito ay napapaloob sa tinatawag nating righteousness by faith. Ito ay napapaloob sa tinatawag nating righteousness by faith. Now, so pupunta po tayo sa ating pag-aaral na kung saan ay matatagpuan sa Revelation chapter 12, chapter 13, at chapter 14. Maaaring sabihin nyo ba, napakahaba naman. Hindi po natin babasahin lahat, magkos bibigyan na natin ito ng konting summary sapagkat alam kong napakarami ng pag-aaral ang ginawa dito. Kaya summary na lang po. Sa chapter 12, okay, bago po na tayo dumako doon, if we study the book of Revelation, it's just like climbing a mountain. Parang kang umaakyat ng bundok. You're just climbing a mountain. Okay? So you're climbing a mountain from Revelation chapter 1 to Revelation chapter 11. That's the climbing. That's the climbing. At Revelation chapter 12, that's the peak. Mga kapatid, yan dyan yung peak. So pag ikaw ay nasa chapter 12, okay, nandun ka sa peak. So ang peak ay chapter 12. Now, what about chapter 13 and 14? Chapter 13 and 14 is the explanation of chapter 12. Yung chapter 13 and 14, yan po ay napapaloob sa chapter 12. Kaya pag hindi po natin nauunawaan ang chapter 12, if we cannot have a good foundation of chapter 12, we cannot understand fully chapter 13 and chapter 14. So chapter 12 is the peak
Ha? Mga kapatid, nandun ka doon sa taas, nandun ka sa tugatog, nandun ka sa taas ng bundok. Okay. Now, yung chapter 15 hanggang chapter 22, yan naman yung pababa ka na ng bundok, mga kapatid. Now, so, makikita natin na if we're on the chapter 12, ha? At kasama na dyan, napapalog yung 13 and 14 na Revelation, we could see the overview, yung scenario, yung makikita natin yung lahat, di ba? Pag tayo nasa tugatog, nandun tayo taas ng bundok, nakikita natin yung parang hindi lamang panoramic view, pero nakikita natin talaga kung ano nakikita natin yung buong scenario, ganon. So, studying the book of Revelation is that when you study it, we need to understand chapter 12 because we will be missing the point if we cannot understand chapter 12. So, 1 to 11 is just climbing the mountain. 15 to 22 is just going down the mountain. But chapter 12 is the peak. So, we're on the peak. So, ngayong umaga, nandun tayo sa taas ng bundok. Mga kapatid, ako po ay masasabi kong hindi bihasa. Hindi po ako bihasa sa Revelation, pero ako po ay masigasig din nag-aaral at nakikinig at nagbabasa at dito naunawaan ko talagang very important ang chapter 12. Now, isang makikita nyo mga kapatid, chapter 40, Revelation chapter 4, wala kang mababasang Satan o sin doon sa chapter 4 ng Revelation. At sa Revelation chapter 5, wala kang mababasa mga kapatid. Sapagkat dyan, ang sentro ng righteousness by faith, kung gaano maunawaan ng righteousness by faith. Ngayon, sa chapter 12, dyan niya ine-explore, dyan niya ipapaliwanag yung tinatawag na katuwiran ni Kristo. Nandyan, ipapaliwanag niya yung katuwiran ni Kristo. At dyan, sa chapter 12, mababasa natin at mapapag-aralan natin yung tatlong pagkatalo ni Satanas. Okay, natalo siya sapagkat kahit na nais niyang patayin yung baby ng babae, hindi niya po napatay. Talunan siya mga kapatid. Doon sa langit, siya inihulog si Satanas. Inihulog mula sa langit. Hindi pa rin siya nagwagi. Pangatlo, nais niyang saktan at gapiin yung babae. Niligtas siya doon sa disyerto ng 1,260 years. Nakita nyo? 3 times sa book o sa chapter ng 12 ng Revelation 12, hindi nanaig ang Diablo, hindi nanaig ang si Satanas, hindi nanaig ang matandang ahas. Ibig sabihin mga kapatid, dito sa chapter 12, ipinakita kung paanong si Satanas, si Diablo o ang matandang ahas, ang dragon ay talunan. Nakita nyo? Siya ay talunan. So chapter 12 is actually a victory. It's a victory of the Lamb. Kaya nga pagdating dito mga kapatid sa Revelation chapter 12, makikita natin at mababasa dito sa chapter 12 ang isang talata na kung saan ay napaka ganda at napaka linaw mga kapatid na dapat natin maintindihan. Chapter 12 verse 11. Sabi niya dito, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So dito makikita natin mga kapatid na ang pagtatagumpay ng lahat ng naniwala at nanampalataya kay Kristo ay dahil sa kanyang dugo, yung dugong nabuhos o yung dugo ng kordero. So dito mga kapatid, nagpapatunay na mula pa sa sanggol na siyang nais patayin ng Diablo, hindi siya nanaig, at doon sa langit, hindi siya nanaig, at doon sa babae, hindi siya nanaig, talo siya. Sapagkat ang lahat ngayon ay sinasabi ng ating talata, lahat, wala pong doon, walang exempted. Lahat ng sumusunod doon sa kordero o doon na nampalataya sa kordero ay magtatagumpay o nagtagumpay dahil sa kanyang dugo. Yun po yung righteousness by faith mga kapatid. Yun po yung justification by faith. Yan po ang ating pagpanalo. So dito pa lang sa chapter 12, very exciting. Kasi dito, nagkaroon na tayo ng pagtatagumpay.
wag po nating sabihin na mayroong pang nangyayaring tawag to, hindi pa nalalaman yung panalo. Hindi po ganoon. Alam na kung sino yung panalo. At ang panalo dyan walang iba kundi ang Kordero na siya namang si Mikael, na siya namang si Kristo. Kapag nagtagumpay na siya sa pamamagitan ng kanyang dugo. At kailan nangyari yun mga kapatid? Nang namayubay sa krus ang ating Panginoong sa Kristo. Ngayon, ano ang tinatawag natin? Ano ngayon ang malaking tunggalian dito? Okay. Ang gagawin po natin ay to make that long story short. Ano mga kapatid? Ano? Para kasi alam na natin ang background. Binibigyan ko lang po tayo ng background upang kung magkagayon ay malaman natin itong senaryo na to. Sapagkat ito yung pinaka-popular na talata na ating binabasa lagi bilang kaanib ng iglesia ito. Dito yung nakasaad sa chapter 12, verse 17. Okay? Ang sabi dito, and the dragon. Sino yung dragon? Si Satanas, yung matandang ahas, si Lucifer. Okay? And the dragon was wroth. Okay? Nagalit with the woman. And went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Now, gusto ko munang pansinin natin ang isang salita dito na kung saan ay maaaring magbigay sa atin ng hint kung paano interpret. Sa ibang translation, ang pagkabanggit dito ay ganito. And the dragon became angry with the woman and went away. Nakita niyo po yung salitang went away? Now, yung dragon, si Satanas, na 3 beses natalo dito sa chapter 12, ay nagalit sa babae. Nagalit sa babae. Galit na galit siya. At nung nagalit siya, imbis na harapin yung babae, imbis na puntahan yung babae, kasi galit na galit siya, ay hindi siya pumunta. Bagkus ayon dito ay went away. Went away. Ito ay akma sa salitang Grego na kung saan itong went away, ang ibig sabihin talaga nito ay okay, sa dictionary, ang ibig sabihin nito ay aperkomai. Went away. Depart. Yun ang ibig sabihin niya. Go. Okay? Away. Back. Out. Yun ang ibig sabihin ng went away. No? O aperkomai. So, ibig sabihin mga kapatid, dito, nakikita natin na galit si Satanas, galit na galit si Dragon doon sa babae. Pero imbis na puntahan niya yung babae, umalis siya. Nag-back out siya. Umalis siya. The dragon went away. Yun ang ibig sabihin nun. Now, bakit kaya went away? Now, makikita natin dito at mababasa natin na when he went away, ang kanyang pakikipagbaka ay hindi harapan. Nakita nyo? He went away to make war. Para makipagbaka. Umalis siya para makipagbaka. Hindi harapan, kundi umalis siya para makipagbaka. At makipagdigmaan. So, nakakita na ba kayo nung mga kapatid, ng boxing, na yung boxing sa ring, yung isa ay umalis, yung isa lang ang nagbo-boxing ng gano'n. Pwede bang boxing yan mga kapatid? Hindi po. Hindi po boxing ang tawag doon. Ay sasabihin nung tawag to nung ayaw labanan ay, takot! Chicken ka! Yan, diba? Parang gano'n, you're chicken. Wala kang kakayanan. Alam niyo mga kapatid, iba po yung kanyang yung technique dito kasi si Satanas talo na ng 3 beses eh. Bakit pa siya makipaglaban? Alam niyang wala siyang panalo. Tatandaan niyo mga kapatid. Sa chapter 12, Satan knows that he is a defeated foe. Satan knows that he cannot defeat Christ. Satan knows that he cannot defeat the woman. The only thing that he can do is to become angry. Nakita niyo mga kapatid? He may be angry, but he cannot face the battle face to face. He can only be angry, but he knows, the dragon knows that he cannot defeat all the followers of the Lamb. Nakita niyo mga kapatid? So dito, dinescribe na yung nagpa-follow, tatandaan niyo mga kapatid, doon sa mga sumusunod kay Kristo,
they keep the commandments. Ibig sabihin, mga kapatid, ito'y iniingatan na nila. Iniingatan na nila. Ligtas na itong mga kapatid. Kaya nga nag-iingat na. Iniingatan na. Sila'y tagapag-ingat na. At ito ay sumisimbolo, hindi lamang sa 10 utos, kundi ito ay sumisimbolo sa kabuuan ng Torah, ng prophets, at ng mga writings, mga kapatid. Ibig sabihin ng buong kasulatan ng Old Testament. Iniingatan nila. Sila ay nandun ang pundasyon nila. Sila ay nandun ang kanilang pananampalataya doon sa mga salita ng ating Panoong Diyos na walang iba kundi ang Old Testament. Diba? Tama naman ang sagot ni Kristo na ang 10 utos. Diyan nababatay ang propeta at mga kautusan. Di ba sinabi niya yon? Ha? Natatandaan niyo ba yung talata na yon? Na sinabi niya, diyan nakabatay sa propeta at mga kautusan mga propeta, diyan nakabatay ang buong kautusan. Ibig sabihin, pag sinabi natin commandments, yan ay buong kautusan sa buong Old Testament sapagkat yan ang salita ng ating Panginoon Kristo. At sila din ay nag-iingat ng testimonya ni Jesus. Ano ba yung testimonya ni Jesus? Ito yung kanyang pagkapanganak, pagkabuhay, kinabuhay dito sa libutan, pagkamatay doon sa krus, at pagpunta doon sa langit, at kanyang pagparito muli. Yun yung kanyang testimonya. At yan ang sinulat ng mga propeta sa New Testament, mga kapatid. Yan. Diyan sinulat yan. Yung testimonya, di ba meron tayong Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of Luke, Gospel according to Mark, Gospel according to Matthew, Gospel according to Luke, Gospel according to John. That is not their gospel. That is their only gospel. That is according to them. Pero ang pinupuntos nila, si Kristo pa rin. Tumuturo kay Kristo. So ang testimonya, mga kapatid, the testimony of Christ is the New Testament. Diyan po napapaloob yan. Kaya yung kanyang pagparito, yung kanyang kinabuhay, kanyang kinamatay, kanyang ascension, at kanyang pagparito muli, nasusulat yan sa tinatawag nating Gospels kay Paul at sa lahat ng manunulat ng New Testament, nandyan yung kanyang testimony. So, iniingatan natin. So, tayo bilang mga anak ng Diyos, na nanampalataya kay Kristo, iniingatan natin ang buong kasulatan. Kaya nga tayo ay sola scriptura, sapagkat nandyan nakabatay ang ating kaligtasan. Iniingatan natin yan. Wala tayong hindi pinapaniwalaan dyan. Ang ating pananampalataya, ayon din kay Ellen G. White, nakabatay lahat yan sa banal na kasulatan. Sola scriptura. Yan ang description ng babae. Kaya nga, galit na galit ang dragon sa babaeng yan. Kaso hindi niya kayang makipaglaban ng harapan, kaya he went away. Ito, mga kapatid, ang isang bagay na kung saan ay tatandaan natin, saan pumunta yung dragon nung siya'y umalis? Diba yun ang tanong? Saan siya pumunta nung siya'y umalis? Diyan naman natin mapapag-aralan ang chapter 13. Yan. Kung saan siya pumunta? Sa chapter 13, ito yung kanyang ginawa. Okay, saan pumunta nung siya umalis kasi hindi niya kaya makipaglaban? Sa chapter 13, nandyan yung kasagutan. Okay. In fact, sa ibang talata, kung titingnan natin, mga kapatid, ay ganito ang pagkasabi. Ibabalik ko lang saglit sa chapter 12. Okay? Sa ISB, itong pagkasabi, meron siyang verse 18. Then the dragon stood on the sand of the seashore. Sa ibang talata, kasama na sa 13, itong verse 18 naman ng ISD. Pero dito sa ISD, nandito sa verse 18, the dragon stood on the sand of the seashore. Saan siya pumunta, mga kapatid? Nandun sa seashore. Hindi niya hinarap yung babae. Mga kapatid, kung di umalis siya, nasan siya ngayon? Nandun siya, nakatayo doon sa seashore. Nakita niyo kung nasan siya? So, ibig sabihin, mga kapatid, nung umalis siya, hindi na hinarap yung babae, galit siya, pero may pinuntahan siya. He stood on the sand of the seashore. So what is he doing then? Nababasahin natin. Okay? And I saw
a beast coming out of the sea. It had 10 horns, 7 heads, and 10 royal crowns in its on its horns. On its heads were blasphemous names. The beast that I saw was like a leopard. Its feet were like bear's feet, and its mouth was like a lion's mouth. The dragon gave it his power, his throne, and complete authority. One of the beast heads looked, past tense doon, like it had sustained a mortal wound, but its fatal wound was healed. See? Wrapped with amazement, the whole world followed the beast. They worshipped the dragon because it had given authority to the beast. They all worshipped the beast, saying, who is like the beast and who can fight war with it? See? Who can fight a war with it? And the beast was allowed to speak arrogant and blasphemous things. It was given authority for 42 months. Yan din yung 1,260 days na nababanggit sa chapter 12. It uttered blasphemies against God, against His name, and against His residents. That is, against those who are living in heaven. It was allowed to wage war against the saints and to conquer them. It was also given authority over every tribe, people, languages, and nation. Now, dito po sa chapter 13, makikita nyo, verses 1 to 7, halos lahat ng verb na ginamit dito ay past tense. Napansin nyo mga kapatid? Napansin nyo dito, puro past tense ang ginamit na verb dito. Revelation chapter 13, verses 1 to 7. Now, titignan natin yung ating talatang sa ulo, yung ating key text. 13 verse 8. Okay, sabi dito, all those living on earth will worship it. Nakita nyo mga kapatid yung transition ng salita from past tense naging future tense. Ang sabi dito, all those living on earth will worship it. Ibig sabihin, there's something or some event or there's an event that happened in the past that this past event will actually reoccur. Because all those living on earth will worship it. Nakita niyo mga kapatid, something that happened in the past but will reoccur in the future. And all those living on earth will worship it. Sino yung worship nila? Yung dragon na siyang nangyari, o yung beast, na binigyan ng kapangyarihan ng dragon nung nakalipas, mga kapatid. At yung nakalipas na ito. Now, okay. Diyan po muna tayo hanggang diyan sa phrase na yan. All those living on earth will worship it. So there's an event that happened in the past that the dragon gave authority, and what happened? Okay? It happened. Ano nangyari? Kung babalik po tayo doon sa verse 3, ang sabi doon ay, the beast head looked like it had sustained a mortal wound, but its fatal wound was healed. Nakita niyo mga kapatid? Ito ay yung binigyan ng dragon ng kanyang kapamahalaan ay nasugatan, ayon dito, wounded, mga kapatid. In fact, sa ibang translation ay wounded to death. Yun ang nakalagay doon, wounded to death. Kasi there's nobody who is wounded na hindi mamamatay. Kaya sabi dito, is wounded to death. Now, one of the many explanations of the scholar is that the beasts ay yung papal power noong kapanahunan ng hanggang sa kapanahunan ng mga reformador. At nung kapanahunan ng reformador, sapagkat sila ay katulad din ng Martin Luther, John Wesley, John Knox, yung mga reformador na ngayon, nagsimula silang magbuklat ng kailang banal na kasulatan, nagsimula silang mag-aral, at napag-aralan nila yung justification by faith, mga kapatid. Napag-aralan nila yung justification by faith, yung ikaw ay aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo po ba na yung kailang pagbuklat ng Biblia, Old and New Testament, at ang kailang pagkaunawa doon sa justification by faith, na siyang namang katunggali o siya namang na ang maling pinangaral naman ng papal power noon ay magsimba ka lang, magbigay ka ng mga abuloy mo at iba-iba pa, ikaw ay maliligtas. Sino kanila? Napansin yun? Pero ito ay tinuligsan ng mga reformador. Sabi nila,
Huwag niyong hayaan na hindi kami makakabasa ng Bible. Kaya, di ba, sinunog yung mga Bible nun, mapapansin niya. So, dito, mga kapatid, sabi ng mga ibang scholar, ito ang pumatay sa kapangyarihan ng papal power. Nakita nyo? Ito ang pumatay, sabi ng ibang mga scholars, na maaring pumatay doon sa kapangyarihan ng beast, na kung saan ay nalalaman naman natin na yung beast na yon ay yung papal power. Now, tingnan natin mga kapatid ang sabi dito, it will be healed. Hindi nyo ba napansin yon? It will be healed. Now, ituloy natin yung ating pag-aaral. At bago natin sagutin yung salitang it will be healed, ay bigyan ko ulit muna tayo ng background. Okay? So, chapter 12, nilay down niya yung kung ano yung tinatawag nating malaking tunggalian. Pero sa chapter 12, ay meron na tayong siguradong panalo. Diba? Meron tayong siguradong panalo sa chapter 12. Pero pagdating, ba't ko nilagay ito? Pero pagdating sa chapter 13, dito naman, dinidiscuss ni John, the Revelator, yung point of attack. Nakita nyo? Yung point of attack. Kasi nga, hindi niya galit siya doon sa babae, di ba? He was so angry. That's why he went away. At nung siya'y umalis, kumuha siya ng kanyang mga kasamahan. Nakita niya yung beast, nagkaroon siya ng mga kasamahan. Yan nga sa chapter 13, ang nakita natin una niyang kasamahan, yung beast out of the sea. Nakikita natin na yun nga ay sinabi natin yung papal power. Now, pero nasugatan yung papal power. Nasugatan. Now, ang tanong dito, kung ating pagtitignan yung talata ng chapter 13 verse 8, mga kapatid, sabi doon ay they, all the earth. Sabi dito mga kapatid all the earth, all those living on earth will worship it. In the future, yung beast na mahihilom yung kanyang sugat o yung kanyang siya'y namatay, magre-resurrect din, magre-resurrect din siya. Siya'y nasugatan pero mahihilom yung kanyang sugat, kaya nga ang sinabi doon ay wounded to death. Pero siya ay magre-resurrect din, siya'y mabubuhay. At ang sabi ng 13:8, all those living on earth will worship it. Nakita niyo mga kapatid? All those living on earth will worship it. Sino yung mga all those living on earth na mag-worship? Sino yung mga yon? Walang iba, kundi ang sinasabi ng talata ay everyone, those who will worship the beast, those who will worship the beast are those that are written here. Everyone whose name is not written in the book of life, belonging to the Lamb that was slaughtered from the foundation of the world. Now, dito nagkaroon na tayo ng magandang pag-aaral. Meron din salitang slaughtered. In fact, sa ibang translation, ito din ay wounded o slain. Alam niyo po ba mga kapatid, na yung salitang slaughtered dito, okay, wag po mabibigla po marahil kayo, mga kapatid, kasi dito, yung salitang slain o slaughtered ay galing sa salitang spazzo. Spazzo. So the lamb was slain o spazzo. Okay? From the foundation of the earth. Now, pupunta po tayo doon sa chapter 13 verse 4. At chapter 13 verse 3. Ano nangyari nung sa head nung beast? Wounded. Spazzo. Nakita niyo, spazzo din pala yung salitang wounded. Spazzo, kapareho ng ginamit sa verse 8. Mga kapatid, kapareho. Nakita nyo? So yung papal power, nagkaroon din ng spazzo experience. Katulad nung lamb na nagkaroon ng spazzo experience from the foundation of the earth. Nakita nyo mga kapatid? Nagkaroon. Now, nandito mga kapatid nandito ang tinatawag natin the great controversy, righteousness by faith. Nandyan yung malaking tunggalian ng righteousness by faith. Yung beast
ay sasambahin ng lahat na nananahan sa lupa. Ha? Sasambahin future. So yung beast na nangyari nung nakalipas, na ito ay namatay pero nag-resurrect, ay sasambahin ng mga tao on the future. Sila yung sasamba. Pero yung mga hindi sasamba, sila yung mga nakasulat sa aklat ng buhay na kung saan ay nananampalataya na pag-aari pala ng kordero na siyang namatay mula pa nung siya napatay mula pa ng pundasyon ng sanlibutan ito. So nakita no, nandito yung tunggalian mga kapatid. Ha? Alam niyo po, nandito po yung tinatawag natin na ano nangyari? Sabihin natin, di ba nawala noong 1798 na gabi ni Napoleon Bonaparte, nahuli niya yung papacy na nag-decline. Nag-decline. Pero unti-unti mga kapatid, sa Ministry Magazine natin, ay nakasulat dito nalimutan ko po lang yung kanyang date, nakasulat dito yung mga significant events kung paano nahilom ito, yung kanyang sugat, at yung mga dates. At alam niyo po ba, noong 1918 to 1928, nagkaroon ng rapid recuperation ang PayPal power. Ano kailan po yon? Noong 1918 to 1928, there was a rapid recuperation. The papacy now seized the opportunity. Yung alam mo yung talagang inagapan niya o nagkaroon siya ng pagkakataon. The opportunity created by the spiritual confusion caused by the Great War. Nagkaroon siya ng recuperation, mga kapatid. 1929 to 1934, na-claim nung PayPal power yung kanyang health, yung kanyang healthy status. Diba nawala siya noong 1798, pero pagdating na ng 1928 hanggang sa ating kapanahunan, na recuperation. At ito mga kapatid, kung nung una ay righteousness by works, yung kanyang nung unang panahon, ang kanyang ay sumimba kayo, magpenitensya kayo ay magabuloy, hindi ganun yung kanyang tinuturo, yung katuruan niya, alam na ng mga ng mga tao na mali, alam na, kaya nga nagkaroon ng reformation. Pagdating nung kanyang naka-recuperate siya, o gumaling yung kanyang sugat, nagkaroon siya ng combination ng kanyang aral. Justification and holiness. Pinag-combine niya. Ito ay sa pamamagitan ng isang Protestant na na-convert sa tinatawag natin na Catholicism sa pangalan ni John Henry Newman. Si John Henry Newman ay isang Protestant ito na theologian. Pero eventually, na-convert sa Catholicism. At sabi niya, walang pagkakaiba ang justification at sanctification. Yun ang sabi niya, walang pagkakaiba. Hindi katulad nyo ng mga reformador na inyong pinaghihiwalay ang justification at saka sanctification. Kasi ang justification, gawain yan lamang ni Kristo. Siya lamang yung nagpapatawad, siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo, siya yung nagbigay ng kaligtasan sa atin, siya yung nagbigay ng redemption sa atin. Yan ang ibig sabihin ng justification. Pero sabi ni John Henry Newman, hindi. Sabi niya, hindi. Sapagkat ang justification ay sanctification din. Sabi niya, pinagdugtong niya yan. Pinagsama niya yan. At ngayon, hanggang ngayon, yan ang katuruan ng Katolisismo na tinatawag nating infused righteousness. Infused righteousness. Kaya pinagsama niya, infused righteousness. At yan ang daladala ng papacy na doktrina hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Sabi niya, pag ikaw ay nanampalataya, sumunod ka rin para pag sumunod ka, lalo kang maliligtas. Sapagkat inililigtas ka rin ng iyong pagsunod. Yun ang kanyang ibig sabihin. Ikaw ay, yung pagsunod mo sa mga sakramento ng iglesia ito, yung pagsunod mo sa mga lahat ng sakramento at sinasabi ng iglesia, yan ay makakadagdag sa iyo bilang Katoliko ng kaligtasan mo. Yun ang ibig sabihin ng infused righteousness, mga kapatid. Nakita nyo? So, sabi niya, ikaw ay what? Okay. Bigyan ko lang po kayo ng isang background sa Bible, sa New Testament.
Okay. Natatandaan nyo, doon sa upper room, sa Last Supper na tinatawag natin, di ba, merong blood at saka bread. Magkahiwalay po yun, di ba mga kapatid? Wine symbolizes the blood of Christ. Okay? Yung body symbolizes the body of Christ. The blood symbolizes our justification. The body symbolizes our sanctification because the body is the holy. That means holiness. Anong ginawa ni Kristo doon sa traidor na si Judas? Natatandaan nyo? Kinuha ni Kristo yung bread, isinawsaw niya saan? Doon sa wine. At ipinakain niya kay Judas. And that is exactly the meaning of the mixture of justification and sanctification, mga kapatid. Na yung pa lang, that is the meaning of apostasy, just like Judas. Because sa kanya, yung may ginawa siya, may effort siya. Yun ang kanya pinapalabas, may effort siya. Alam niyo mga kapatid, that is the great controversy in the world today. That we thought we have the capacity to work out our salvation. That we thought by our obedience, by our holiness, we can add to our salvation. That we could do something to be saved. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng sanlibutan naniwala dito, sabi dito, all of the earth worship it. Diba? Naniwala sila. Napakaraming naniwala sa turo na yan ng PayPal power. Kaya napakarami. Pero anong katuruan ng iglesia, anong katuruan, mga kapatid, ng lahat ng hindi naniwala dyan? Sila ay nasusulat sa aklat ng buhay at ang kailang pinapaniwalaan ay si Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay nandoon kay Kristo o doon sa Lamb o doon sa Kordero na siyang napatay mula pa sa foundation ng sanlibutan ito, mula pa ng tatag ng sanlibutan ito. Ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Wala po sa atin. Wala tayong kakayanan. Wala tayong addition. Wala tayong may dadagdag. Wala tayong contribution, mga kapatid. Ang kaligtasan ay nandun lamang, ay na kay Kristo lamang. Mga kapatid, mayroong death and resurrection ng papacy. Ibig sabihin ng death and resurrection o spazio, siya ay nagtuturo din ng isang aral patungkol sa kaligtasan, ngunit ito ang siyang magdi-deceive. Ano ibig sabihin ng deceive? Ano ibig sabihin ng magdi-deceive? Ano sa Tagalog, Brother Joel, ang magdi-deceive? Lilinlang. Manlilinlang. Nakita nyo? Maraming manlilinlang dyan. Kaya nga, it will, at ang malilinlang niya, hindi lamang yung mga hindi nakakaalam pa ng theology, kundi pati yung, sabi dito, even the very elect will be deceived by this. Now, the beast has a death and resurrection. Ang ibig sabihin niya, sumisimplo yan doon sa spazio ng teaching ng righteousness by faith na kakaiba sa spazio o teaching ng righteousness by faith ng Kordero na napatay mula pa nang naitatag ang sanlibutan ito. That is where the great controversy is ng righteousness by faith. Now, so chapter 12 is the description. Chapter 13 is the point of the attack. Nakita nyo, mga kapatid, at napansin natin, chapter 14, mga kapatid, is the response of the woman and all the remnant who are keeping the commandments and have the testimony of Jesus. Ano daw po? Ano pong response, mga kapatid? Ang response ay nakalagay sa chapter 14, 6 and 7. Ano yung response nila? Yung everlasting gospel. Basahin po natin yun, mga kapatid. Yung response na yun. Okay, basahin natin. Ito yung magiging response ng babae na galit si Satanas sa kanya. Ang kanyang response ay, okay, and then I saw another angel flying overhead with the eternal gospel to proclaim to those who live on earth. Nakita nyo? So yung earth
ang ini-worship nila yung beast, pero may response, may response yung ating Panginoon Kristo, yung kabilang banda o yung tayo, tayo may response tayo, kasama tayo dito. And I saw another angel flying overhead with eternal gospel to proclaim to those who live on earth, to every nation, tribe, language, and people. Sa 13, all those living on earth will worship the beast. Pero yung babae na kung saan kinagagalita o galit na galit yung dragon, mayroong response. Ang kanyang response ay iproklama ang eternal gospel. Ano yung eternal gospel na yun? Yung Lamb who was slain from the foundation of the earth. Yun yung eternal gospel, mga kapatid. Yung Lamb, yung Lamb. Kasi kung babasahin niyo chapter 14 verses 1 to 5, puro Lamb yan, mga kapatid. So, dito mga kapatid, this is our response, or respond to the chapter 2, yung kung ano yung nangyari sa chapter 12. We proclaim the eternal gospel. And what is the gospel? The gospel, the good news is that Christ came, Christ died in the cross, and Christ ascended to heaven, and Christ is coming again. That is the gospel. And the gospel is none other than Christ. That is the gospel. Yan yung respond natin para yung mga nananampalataya doon sa beast, ay maakay natin papunta doon sa aklat ng kordero na kung saan nandun ang tunay na buhay, mga kapatid. Nakita natin? So the response of the woman and the remnant to this, to those who will worship the healed and the wounded beast and was healed, ang response niya ay yung eternal gospel, mga kapatid. And the eternal gospel is Christ. That Christ alone justifies us. That Christ alone gives us salvation. That we cannot contribute from it any thing for us to be saved. That Christ alone can save us. Yun ang ibig sabihin ng eternal gospel, mga kapatid. Now, to conclude our study, chapter 14 gives us a very, very wonderful response doon sa chapter 13. So makikita natin, mga kapatid, noong 1844, ang ating Panginoong Kristo ay nag-ministry doon sa kabanal-banalang dako. Noong nandun siya noong 1844, October 22, 1844, nandiyan naman po umusbong ang Iglesia Adventista del Sétimo Día. So ang pinaka-core, pinaka-sentro ng ating pangaral ay ang gawain ni Kristo doon sa kabanal-banalang dako na kung saan kanyang binivindicate yung kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Na siya ay nagpapatawad, na siya ay nagmamahal, na siya ay nag-justify sa atin, na yung kanyang dugo lamang ang tanging pag-asa ng sinuman na mananampalataya sa kanya. Yun ang kanyang ginagawa doon sa kabanal-banalang dako, mga kapatid. Nga lamang, hindi siya magtatagal doon sa kabanal-banalang dako. Aalis siya doon, mga kapatid. Matatapos yun. At siya ay babalik na muli. Pero sa ngayon, siya ay nandoon sa kabanal-banalang dako mula noong 1844 hanggang sa ating kapanahunan. At yan ang ating mensahe na sinasabi sa buong sanlibutan. Pinagsisigawan natin, o mga tao, o mga buong nasyon, magsisi kayo habang nandiyan pa si Kristo kabanal-banalang dako. Siya lamang ang makakapagligtas sa bawat isa. Siya lamang ang tagapagligtas. Siya lamang yung ating kasiguruhan. Yun po yung ating sinisigaw. Siya po yung eternal gospel. Yun po ang ibig sabihin nun. Nga lamang, nakita nyo, yung beast ay, di ba, nagkaroon ng death and resurrection, nahilom yung kanyang sugat, dyan niya po kinokontra yung gawain yan. Nagkaroon siya ng isang pangangaral din ng righteousness by faith, na kung saan sinasabi niya, hindi, sabi niya, hindi lamang si Kristo, pati ikaw, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa sakramento, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa church,
sa Iglesia Katolika, sa pagsunod mo sa mga gawain ito, sa pagsunod mo, ikaw ay maliligtas. Yun po yung kanyang binabanggit, mga kapatid. Kinokontra niya yung gawain ni Kristo doon sa kabanal-banalan dako. Now, ang problema naman natin, mga kapatid, bilang iglesia, nagre-respond tayo doon sa kanyang binabanggit nung katunggaling yun. Doon tayo nagkakaroon ng deception. Kasi yung katunggali ay sinasabi niya, okay na, wala nang Sabat. Ito ay sa Sunday na. Tayo naman, dahil narinig natin, Sunday, hindi. Sabi natin, Sabat, hindi. Dapat Sabat. So tayo nakatuon tayo sa Sabat. Doon naman tayo tumutuligsa sa Sabat. Ay, habang tinutuligsa naman natin yung mga nagsasabing wala na Sabat, lalong natutuwa naman yung kaaway natin. Kasi nasisilo tayo ng kanyang pamamaraan. Kasi nawawala na tayo doon sa gawain ni Kristo. Doon sa kabanal-banalan dako, ang sinasagot na natin ay yung minor o yung kanyang sinasabi. Hindi. So habang palakas ng palakas yung ating pagsagot sa mga ginagawa nung katunggali, ano po nangyayari? Natutuwa yung kaaway, mga kapatid. Lalo siya nagwawagi. Lalong napapalaya tayo kasi nangyayari na nagkakaroon tayo ng pagkatukso na para bagang ang paggingili ng Sabat ay parang ganun na rin, na pag ikaw nagsabat, nadadagdagan yung kaligtasan mo pag nagsasabat ka. Kasi yun na nga yung nangyayari. Doon po tayo nasisilo ng kaaway. Nasa katotohanan, hindi naman po nadadagdagan yung ating kaligtasan kapag tayo po nangingili ng araw ng Sabat. Na lamang, palakas yung tinig natin, nasisilo tayo ng kaaway. Nung nakita niyo yung deception na yun, mga kapatid, kaya napalayo tayo doon sa righteousness by faith. Ngunit ngayon, mga kapatid, tayo nais natin bumalik sa gawain ni Kristo doon sa kabanal-banalang dako na kung saan ang gospel ay yung kanyang gawain na tayong lahat ay niligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa kanyang ginawa, sa kanyang akto, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang ang ating kaligtasan. Siya lamang yung makakapagligtas. Wala nang iba. Wala tayong contribution. Kaya nga, ang sabi ni Mrs. White, nung tinanong siya, totoo nga ba na ang third angel message ay talagang ito ay justification by faith? Alam mo, sabi ni Mrs. White, with verity, with clarity, sabi niya, the third angel's message is justification by faith. Yun ang sinabi niya, mga kapatid. Diyan tayo napalayo, mga kapatid. Kasi napapunta tayo doon, sagot tayo na sagot sa ginawa nung beast na nagkaroon ng nahilom. Sinasagot natin, habang sinasagot natin, lalo naman tayo napapalayo. Ay, gustong-gusto niya yon, mga kapatid. Ngunit, hindi po natin kailangang sagutin yon. Hindi po natin kailangang masilo doon. Ang kailangan natin, sumentro tayo. Di ba? Sabi doon, lahat ng hindi magsasamba doon sa beast, sila yung nakasulat sa aklat ng buhay sapagkat nakasulat ang kailangan mga para sa aklat ng buhay sapagkat dahil doon sa kordero na napatay mula pa sa naitatag ang sanlibutan. Doon po tayo dapat sa justification by faith, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Doon po tayo yumakap, doon po tayo humawak. Yun po ang ating pahawakan. Yun po ang ating banggitin. Yun ang ating sambitin. Sapagkat dyan lamang nagkakaroon ng pagkakataon ng bawat isa atin ay makasasamba sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Wala na pong iba, mga kapatid. Wala po ibang paraan. Kahit po ako'y magpakabait, kahit po tanggalin ko lahat ng bisyo ko, hindi po ako magdroga, ilagay ko lahat ng kaperahan ko sa iglesia, na hindi naman po ako mananampalataya sa kay Kristo, hindi po siya ang aking magiging Diyos at tagapagligtas, hindi po siya ang aking magiging Panginoon at tagapagligtas, wala pong magagawa ang aking pera, wala pong magagawa ang aking pagsunod, wala pong magagawa yun. Ang tanging paraan lamang upang ako'y maligtas ay na kay Kristo. Yan po yung respond doon sa chapter 14, mga kapatid. Siya, si Kristo, ang eternal gospel. So, mga kapatid, nakita nyo, yan yun, nasa taas ng bundok na sinasabi ko kanina. Kaya pag ikay nasa taas ng bundok, makikita mo yung overview.
mga kapatid, pag ikay nasa baba ng bundok, hindi mo makikita, mga kapatid. Nakita nyo? Hindi mo makikita. Wala kang makikitang panoramic view. Hindi mo makikita yung totoong view, yung buong view. Hindi mo makikita. So ang tugatog, yung nasa taas, mga kapatid, ay dahil lahat nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang binanggit yan ay dugo ng kordero o dugo ni Kristo. Nabanggit yan sa chapter 12, mga kapatid. So pag ikay nasa tugatog, para makita mo ang buong kabuuan ng katuruan, nagtatagumpay ka. Hindi sa iyong sariling kakayanan, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo.